إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya lamang tayo umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkup kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw sa pagkatayo niya ng patnubay, ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang at wala siyang katambal. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko unang aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay datna ng kamatayan, maliban na lamang na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Usang katauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah, na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam. At mula sa kanyang tadyang ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhi salam. At mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Matakot kayo kay Allah na kung saan sa pamamagitan niya ay nahihingi ninyo ng pantay ang inyong mga karapatan. Matakot kayo kay Allah at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anak. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakamasid at nakababatid sa lahat ng inyong mga ginagawa. Mga kapatid sa Islam, sa ibang talata sa Quran, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at mangusap o magsalita lamang
ng pawang katotohanan, pawang kabutihan. At kapag ginawa ninyo ito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih lakum a'malakum, ay gagabayan kayo ng Allah upang maituwid at mapabuti ang inyong mga gawain. Wa yaghfir lakum dhunubakum, at patatawarin niya kayo sa inyong mga pagkakasala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sino mang sumunod sa Kanya at sa Kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang makakamit ang dakilang tagumpay, hindi lang sa mundong ito, bagkus sa kabilang buhay, sa kanyang pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, maaring 4 o 5 araw mula ngayon ay papasok na naman ang isa sa sagradong buwan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang unang buwan sa Islamikong kalendaryo, sa Hijri, ang tinatawag na buwan ng Muharram. Kaya marapat sa atin bilang mga nagsasabing Muslim na malaman natin at maunawaan ang kahalagahan ng mabiyayang buwan na ito, sagradong buwan na ito, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano nga ba ang mga kainaman ng buwan na ito at ang mga mainam na gawaing dapat gawin ng isang nagsasabing Muslim sa buwan na ito? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanyang pamamaraan ay ang pagpili sa anumang bagay na kanyang naisin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa maluhating Quran, inna iddata syuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard wa minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala fadlimu fihinna anfusakum. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran, katotohanan na ang mga bilang ng mga buwan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay 12 buwan sa isang taon. At ito ay itinalaga na ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma khalaqas samawati wal ard, sa araw na kanyang nilikha ang mga kalangitan at ang mga kalupaan, minha 4 hurum. At dito ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sagrado at banal na buwan. Ang 4 na sagradong buwan, ang Dhul-Qa'dah, ang Dhul-Hijjah, ang Muharram, at ang buwan ng Rajab. Dhalika ad-dinul qayyim. Dhalika ad-dinul qayyim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang tamang pananampalataya, fala qadlimu fihinna anfusakum. At huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili sa mga buwan na ito sa pamamagitan ng pagkakasala o pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang kainaman ng buwan ng Muharram, mga alipin ng Allah, mga kapatid, ay kabilang ito sa mga sagradong buwan. At kabilang ito sa tinatawag na Shahrullah, buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi ng ating mga ulama, al-mufassirin, na huwag ninyong dadayain ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagkakasala o mga kasalanan sa mga buwan na ito, sapagkat ang paggawa ng mga kasalanan sa mga sagradong buwan na ito ay mas dakila at mas malaking kasalanan kumpara sa mga pangkaraniwang buwan na hindi binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinasabi rin ng ating mga ulama na ang paggawa ng mga kabutihan sa mga araw na ito, sa binanggit ng mga sagradong buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroon ding kalakip na mas malaking gantimpala para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kapag ikay gumawa ng mga pagkakasala, ito ay masigit na tumitindi at malaki sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang halimbawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
kung ang isang tao ay nagmumura, ang pagmumura ay kabilang sa mga kasalanan. Subalit kung ang isang tao, ang kanyang minura ay ang mismong kanyang mga magulang, ang pagkakasalang ito ay mas higit na lumalaki. Ang zina o ang pangangalo niya ay malaking kasalanan. Subalit kung ito ay ginawa mismo sa kanyang kapatid, ito ay mas higit na malaking pagkakasala. Ang pagnanakaw ay malaking pagkakasala. Subalit kung ito ay ginawa mismo sa loob ng masjid, ito ay mas higit na lumalaki ang pagkakasala. Gayun din sabi ng ating mga ulama, ang sino mang Muslim na nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan paglabag kay Allah sa mga sagradong buwan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang mga pagkakasala, ang kanilang mga kasalanan ay mas higit na lumalaki sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay mga sagradong buwan, banal na buwan na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid sa Islam, kainaman ng buwan ng Muharram. Alam ba natin, mga kapatid sa Islam, na dito sa buwan ng Muharram, dito napapaloob ang tinatawag na Yawmul Ashura. Sa ika-10 araw ng Muharram, dito napapaloob ang araw ng Ashura, na kung saan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ang araw na kung saan iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa alayhi salam at ang 12 angkan ng Israel mula kay Firaun. Sila ay nakatawid sa dagat sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay kabilang sa dakilang himala na nasaksihan ng mga tao nung panahon ni Propeta Musa alayhi salam. Sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, noong inangat o hinampas ni Propeta Musa alayhi salam ang kanyang baston sa kapahintulutan ng Allah, ang mga dagat, ang dagat na yun ay nahati sa 12. 12 pagkakahati na sinlalaki ng mga bundok. Ito yung katotohanan nangyari sa araw na yun, na sa ibang pananampalataya, sinasabi nila na isang hati lang, nahati ng isang pagkakahati ang dagat. Subalit sinasabi ng ating mga ulama, al-mufassirin, mga dalubhasa sa pagtatafsir ng Quran, ito ay nahati sa 12 pagkakahati, sapagkat ang tribo ng angkan ng Israel sa panahon na yon ay 12 tribo. Bawat isa sa kanila ay nakatawid ng ligtas at mapayapa. Nasaksihan ng napakaraming mga tao sa panahon na yon, na kung titignan natin sa panahon ito, mga kapatid sa Islam, sa ibang pananampalataya ay napakababaw ng kanilang basihan ng pagiging makatotohanan daw ika ng kanilang pananampalataya. Dahil kapag sila ay nakakita ng pangkaraniwang pag-aakala lamang nila na milagro kuno, ang isang ribulto gumalaw, umiyak daw kuno, ayon sa kanilang haka-haka, kanila na itong sinasamba. Dahil ika sabi nila, ito ay nagmimilagro. Subalit hindi ito ang basihan, mga kapatid sa Islam. Kung titignan natin sa panahon ni Propeta Musa alayhi salam at sa mga naunang mga propeta, ay nasasaksihan mismo ng mga tao sa kanilang mga paningin ang milagrong ginagawa ng mga propeta. Tulad na lamang sa panahon ni Propeta Musa alayhi salam. At sinasabi rin ng nasa ibang pananampalataya, na kapag ika gumawa ng milagro, ay Diyos na at kanilang sinasamba. Tulad ni Isa alayhi salam. Siya daw ika ay nagpagaling ng bulag, nagpalakad ng pilay, nagpagaling ng may ketong, at iba pang mga milagro. Kaya ito ay ang kanilang pangangatwiran, na kaya nila sinasamba si Isa alayhi salam dahil sa kanyang mga milagrong nagawa. Samantalang ang mga ito ay nangyari lamang sa kapahintulutan ng Allah. Si Propeta Musa alayhi salam, nasaksihan ng mga tao, milagro na hati ang mga dagat, subalit wala ni isa sa panahon na iyon ang sumamba kay Propeta Musa alayhi salam, sapagkat batid ng mga tao na iyon ay nangyari sa kapahintulutan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَكَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kattawdil azim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't ipinahayag namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kay Musa, nahampasin mo, sabi ng Allah, ang dagat gamit ang iyong tungkod.
At ito ay nahati at ang bawat bahagi ay naging tulad ng isang napakalaking bundok. Nahati ng 12 pagkakahati at ang bawat isa ay kahalintulad daw ika ng napakalaking bundok. Wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma agraqna al-akharin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at aming inalapit doon ang iba. Ibig sabihin, hinayaan ng Allah na lumapit doon sa dagat si Fir'aun at ang kanyang mga hukbo. At iniligtas namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Musa at ang lahat ng kanyang mga kasamaan, ang kanyang mga kasamahan, ang 12 angkan ng Israel, kasama niya. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nilunod namin ang iba sa kanila. Napahamak, nalunod si Fir'aun at ang mga sumunod kay Fir'aun. Na kung pupulutan natin ang aral ito, mga kapatid sa Islam, ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga propeta ay dapat sundin ng kanilang mga tagasunod. Ang sino mang sumunod sa propeta ay maliligtas. Hindi mapapahamak. Subalit ang sino mang sumuway at hindi sumunod sa propeta ng Allah, sila ay mapapahamak tulad na nangyari kay Firaun at sa kanyang mga tagasunod. Sila ay nalunod, sila ay napahamak. Subalit ang sumunod kay Propeta Musa alayhi salam, sila ay naligtas. Ito ay nagpapaalala rin sa atin, mga kapatid sa Islam. Sa panahon natin ngayon na tayo ay nasa ummah, nasa nasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay mga Muslim, marapat para sa atin na ang ating sundin ay ang huling sugo ni Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat wala na ang mga naunang mga propeta. Ang kapatid sa Islam, kabilang din sa mga kainaman ng buwan ng Muharram, mainam na gawain dito ay ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno sa 10 araw ng Muharram. Kabilang ito sa mga mainam na dapat gawaing pagsamba na hindi dapat kaligtaan ng isang nagsasabing Muslim. Sapagkat ang gantimpala nito, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmil ashura inni ahtasibu ala Allah an yukhaffira as-sanata allati qablah. Ang pag-aayuno daw sa 10 araw ng Muharram o ang araw ng Ashura, ako sabi niya ay umaasa ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagawang mga maliliit na kasalanan sa nagdaang taon. Yung kasalanang nagawa ng nagdaang 1 taon, ito ay gantimpala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapatawaran mula sa pagkakasala sa nakaraang taon kapag ang isang Muslim ay nag-ayuno sa 10 araw ng buwan ng Muharram o ang tinatawag na Yawmul Ashura. Mga kapatid, sinasabi rin ng ating mga ulama na mayroong 3 antas ang pag-aayuno. Kabilang narito si Ibn Hajar sa kanyang Fathul Bari, sabi niya, mayroong 3 antas ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram. Una, na ang Muslim ay mag-aayuno lamang sa 10 araw at maaari niyang gawin ito. Subalit mayroong mga hadith na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang pagsalungat sa mga Hudyo. Sapagkat natadagna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Hudyo sa Madina noong panahon na yon, sila ay nag-aayuno ng 1 araw. At nung sila ay tanungin kung bakit sila nag-aayuno, sabi nila, ito ang araw na iniligtas ni Propeta Musa. Iniligtas ni Allah si Propeta Musa at ang kanyang mga tagasunod sa dagat. Mga kapatid sa Islam, at sinasabi rin ng ating mga ulama, ang pinakamainam bilang pagsalungat sa mga Hudyo, pag-ayunuhan ang 9 at 10 araw. 2 araw na pag-aayuno. At ang pangatlong antas ay ang pag-ayunuhan ng 3 araw, ang 9, 10 at 11 araw ng buwan ng Muharram. At ito, sabi ng ating mga ulama, ang pinakamainam na pag-aayuno kung nais ng isang Muslim ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-apat, mga kapatid sa Islam, alam ba natin na ang buwan ng Muharram
ito ay binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram, lalo na sa ika-10 araw ng buwan ng Muharram. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan shahrullahil Muharram. Ang pinakamainam na pag-aayuno sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng mga obligadong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram. At alam ba natin mga kapatid sa Islam na ito yung unang obligadong pag-aayuno na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nag-aayuno sa Muharram. Subalit, ito ay naging sunna na lamang voluntaryong pag-aayuno noong inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala, inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya't napakahalaga na malaman natin bilang mga Muslim ang patungkol dito sapagkat ito ay bahagi ng ating relihiyon. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Hudyo nung kanyang nadatnan sila na nag-aayuno sa araw ng Ashura bilang kanilang pasasalamat daw sa pagkakaligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Musa at sa mga sumunod sa kanya. Mula kay Firaun, sila ay nakaligtas na sa dagat, nakatawid ng mapayapa. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanahnu awla wa ahaqqu bi Musa minkum. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kami ang mas may higit na karapatan sa inyo kay Propeta Musa. Bakit? Bakit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo daw ang nasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas higit na nararapat sa pagmamahal kay Propeta Musa kaysa sa mga hindi Muslim. Sapagkat si Propeta Musa ay kapwa-propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Propeta Musa ay Muslim at tayo rin ay mga Muslim. Kaya mas higit dapat nating ginagalang at sinusunod ang mga propeta tulad ni Propeta Musa alaihi salam. At gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam na mainam na samantalahin ng isang nagsasabing Muslim kapag siya ay dumating sa buwan ng Muharram, nadatnan niya ang buwan ng Muharram, ay samantalahin niya ang mga araw at oras nito sa pagpaparami ng mga maiinam na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat lumalaki ang gantimpala nito. At layuan niya ang paggawa ng mga pagsuway kay Allah sapagkat lumalaki ang pagkakasala at kaparusahan sa sino mang gumagawa ng pagsuway kay Allah sa mga buwan na ito. Mga kapatid, sinasabi ng ating mga ulama, tanda ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin na sa mga huling sandali ng buhay niya ay ginagabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagabayan siya sa pamamagitan ng pagiging masigasig nito sa pagsamba kay Allah, sa paggawa ng kabutihan. Ito ay tanda na ninanais sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan," kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ang kabutihan, tahharahu qabla mautih, ay dinadalisay niya ang kanyang alipin bago dumating ito sa kanyang kamatayan. Qalu ya Rasulullah, kaya't nagtanong ang mga sahaba ng Rasulullah, usugo ni Allah, wa ma tuhurul abd, ano ang pagdadalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin? Tandaan natin ito mga alipin ng Allah. Ang sabi ng Allah, ang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal amalun salihun yulhimuhu iyyahu hatta yaqbidahu alayhi. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagabayan niya ang kanyang aliping Muslim sa pamamagitan ng paggawa ng maraming mga mabubuting gawain, mainam na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay kanyang maipagpapatuloy hanggang sa dito o ganitong kalagayan siya
bawian ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gawaing mabuti, sa gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay palatandaan na ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan, mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin. Kung sa mga huling sandali ng kanyang buhay, ay nagiging kaibig-ibig sa kanya ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paggawa ng kabutihan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa la dhikra lakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mga kapatid sa Islam, bilang karagdagang pagpapaalala, nais nating banggitin ang ilan sa mga bid'a o mga kamaliang ginagawa ng ilan sa mga nagsasabing Muslim sa tuwing sumasapit ang unang buwan sa Islamikong kalendar o Hijri calendar. Sa tuwing sumasapit ang buwan ng Muharram. Marami sa mga nagsasabing Muslim na nasa ligaw na sekta, sila ay nagdiriwang ng kanilang tinatawag na Amun Jadid. In Arabic lang nila. Ano ang Amun Jadid? Sabi nila Islamic New Year. Ano ang ginagawa nila? Sila ay nagbabatian. Maging sa social media nakikita natin. Sinasabi niya Happy Amun Jadid. Happy New Year. Nagdiriwang sila. At sila ay gumagastos pa. Sila ay gumagastos. At proud sila. At ang ilan ginawa pa itong holiday. At kung hindi tayo aware dito mga kapatid sa Islam, kung wala tayong kaalaman dito, lalo na sa mga bagong yakap sa Islam, maaring mapasunod sila. Sapagkat inaakala nila na masayang gawain ito, magandang gawain ito. Pagdiriwang ng Amun Jadid. Subalit ang katotohanan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay walang pagdiriwang sa Islam na tinatawag na Amun Jadid o New Year. Ang mayroong pagdiriwang sa Islam na taon-taong ipinagdiriwang ay Idul Fitr at Idul Adha. Nakakatapos lamang nating ipagdiwang. Ito lamang yung dalawang kapistahan taon-taon na ipinagdiriwang ng mga Muslim at ito lamang ang kapistahang at pagdiriwang na itinuro sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli qaumin 'aidan wa 'aidakum hada. Sa bawat nasyon ay merong natatanging pagdiriwang kapistahan at ang inyong pagdiriwang, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dalawang kapistahan lamang taon-taon. Kaya nga binanggit na Eid. Ang salitang Eid ay nauulit taon-taon. Nauulit na pagdiriwang. Ang inyong pagdiriwang, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay dalawang pagdiriwang lamang. Kapiyastahan lamang ang Idul Fitr at Idul Adha. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man gumawa nito, magdiwang nito. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gumawa ng mga gawaing na hindi namin ginawa o inutos, fahuwa raddun. Ito ay itatakwil. Hindi ito tatanggapin sa kanya, bagkus maituturing pa ito bilang bida o pagbabago sa pananampalatayang Islam. Pagdaragdag, dahil hindi naman ito gitinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nakakalungkot, nakikita mo ang mga Muslim na masigit nilang pinaghahandaan ng mga ganitong pagdiriwang na wala sa Islam. Subalit sa Idul Fitr at Idul Adha, ang ilan ay itinuturing ito na pangkaraniwang araw lamang. Kahit meron silang kayamanan, kakayahang mag-alay halimbawa ng kambing sa Idul Adha, na nagkakahalaga lamang ng 4 o 5,000 at ito ay malaking uri ng pagsamba sa Allah, hindi nila magawa. Subalit sa mga pagdiriwang na ito na wala naman sa Islam, makikita mo sila na gumagastos ng kanilang yaman at ipinangangalandakan pa sa social media ang dami ng kanilang handa, wa iyadan billah. Pagsunod sa mga katuruan na wala sa Islam. Kaya iwasan natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At gayon din, nakikita rin natin na kabilang sa mga talamak na ginagawa ng mga nagkasabing Muslim, partikular ang mga Shia, na ang araw na ito ay itinuturing nila na pagluluksa. Pagluluksa sa pagkakapatay umano sa apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Hussein radiyallahu anhu. Ano ang ginagawa nila? Sila ay nagluluksa. Kaya nakikita natin, pinapalo nila
ang kanilang likod, hinahampas nila ang kanilang likod, gamit ang matatalim na bagay tulad ng kutsilyo. Sinasampal nila ang kanilang mga mukha. Hinahampas nila ng malakas ang kanilang dibdib, kaliwa kanan. At nakikita ito ng marami sa ating mga kababayan. Inaakala nila na napakasama pala ng pananampalatayang ito. Dahil nakikita nila ang mga gawain na yun, ng nagsasabing Muslim, pero ang kanilang gawain ay wala sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Gawain na minana pa sa panahon ng mga jahiliya. Yung pagluluksa, ang pagkalungkot kapag namatayan ng mahal sa buhay, ang ginagawa ng mga jahiliya ay ganito. Sila ay humahagulgol, sinasaktan nila ang kanilang mga sarili. Kaya ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ang mga gumagawa ng mga gawain ito sa buwan ng Muharram, sa araw ng Ashura, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man daraba al-judud, man daraba al-khudud, wa shaqqa al-juyub, wada bid'awati jahiliyah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa amin, kabilang sa mga Muslim. Yaong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa amin ang sino mang kanyang sinasampal ang kanyang pisngi. Ito yung ginagawa ng mga Shia sa araw ng Ashura. Sinasampal nila ang kanilang mga pagmumukha, pinupunit ang kanilang mga kasuotan, at umiiyak ng may paghabulgol na kagaya ng paghabulgol ng panahon ng kamangmangan. Hindi kabilang sa amin, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang gumagawa nito. At ito mismo ang ginagawa ng mga nagsasabing Shia, nagsasabing Muslim sa araw ng Ashura. Sila ay nagluluksa, sinasaktan nila ang kanilang mga sarili. Habang ginagawa nila ito, ay nakaabang naman ang ambulansya. Imagine mga kapatid, hindi tanggap ng isang tao na ginagamit niya ang kanyang talino na ito ay may turing bilang pagsamba. Inaakala nila na ito ay pagsamba. Inaakala nila na ito ay mabuti, kaya nila ito ginagawa. Subalit ang katotohanan, pinaparusahan na nila ang kanilang sarili dito pa lang sa dunya. At kapag sila'y namatay sa ganung kalagayan, at ay mas higit na kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno ang naghihintay sa kanila. Kapag hindi sila nagtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mga kapatid sa Islam, paalala po sa ating lahat. General rulings na binanggit ng ating mga ulama upang hindi tayo maligaw. Insyaallah. Sinasabi ng ating mga ulama, al-aslu fil ibadat at-tahrim haram illa bid-dalil. Ang general rulings ng anumang uri ng gawaing pagsamba ay haram. Bawal muna. Anumang sinasabi nilang gawaing pagsamba, tulad ng mga gawaing ito na bid'ah, bawal, wag muna dapat gawin ng isang Muslim. Kung makaisip siya ng kabutihan na akala niya sa kanyang isip, magandang gawain ito, kahit pa maganda ang kanyang layunin, ay huwag niya munang gawin ito. Illa, sabi ng ating mga ulama, maliban na lamang kung meron siyang malinaw na dalil na nagpapatunay na ito ay pwedeng gawin. Merong dalil sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung merong napagtibay na basihan mula sa katuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa Quran, sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon pa lamang siya magsasagawa ng pagsamba. Subalit kung walang matagpuan ang katibayan sa Quran at sa Sunnah na ito ay inutos, marapat para sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na iwasan at huwag nating gawin upang hindi tayo maligaw, insyaAllah. Al-aslu fil ibadat at tahrim illa bid-dalil. Ang general rulings ng anumang uri ng mga kabutihan o pagsamba na naiisip ng isang tao ay haram muna, huwag niya munang gawin, maliban kung ito ay merong malinaw na katibayan sa Quran at sa Sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tusallu ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.